Okay, good morning, Monday morning. Ayan. So, mga kabarangay, nandito tayo sa ating kasama sa Pangulo ng Guardians. Walang iba kundi si Recto. At bibisitahin natin ang kanyang mga palakaya dito dahil yung kanyang apo ay 7th birthday today. At imbitado tayo ang Noise Art at tayo nga ay pumunta rito at agad-agad ang sabi ay dito na tayo magtanghalian. So kasama si Kap Noe and the rest of the councilors ay pumunta tayo dito at natatnan nga natin dito ang tarpaulin na yan. Ayan, happy 7th birthday! Ano ba yan? Clyde ba? Clyde. Yung pangalan nito? Hindi ko maintindihan. Nika. Ayan, Nika pala. Yeah, so happy birthday and siyempre di mawawala ang tsikahan, kumustahan dahil itong pakamuno ng at siyempre pa kasama din natin ang ating mga tropa. Yan, Consel Poli di Sagun at Consel Poli Lirio and the rest of the gang na Rivian din. Tony Gonzales kasama natin, of course with Kap Noe and the Kapitana and Mamay Tupe Gonzales. Ayan, kompleto. So si Recto ay nakakwentuhan natin diyan at imumute ko ng mga kabarangay dahil ika nga ay may konting confidentiality ang ating pinag-uusapan dahil may kaugnayan nito sa kanyang mga nakaraan. So ayaw naman natin yan, bigyan natin ng privacy yung kanyang buhay. So ayaw naman natin malaman ng ibang tao yung kanyang mga nakaraan. So i-mute ko na, ano? At tuloy-tuloy ang ating programa at kwentuhan dito sa birthday ng kanyang apo. At natutuwa naman tayo na kahit may init ang panahon ay may kanlong at malinsangan pa rin. And tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan dito. At alam niyo naman pag minsan-minsan lang magkapangipangita ang mga tropa, ay giliw na giliw. Siyempre pa. At isa sa mga number 1 supporter natin dyan sa area na yan, diyan kina Lloyda Cruz dyan, lugar na yan, nasa likod din na Mika. Ay kamakailan lang ay pinakabitan natin diyan ng ng Noise Art ang street lights diyan. Binili pa natin sa City Hardware doon sa Lipas City at 30 watts pa rin. And malakas yung ilaw at paggagabi napasyalan na natin yan at na-vlog natin. At napakaliwanag ng ilaw diyan sa gabi at ang mga bata ay pwedeng maglaro ng tumbang preso sa labas at napakaliwanag naman talaga. Although na hindi masyadong dikit-dikit yung ilaw pero tagpo pa rin at ika nga ay nakakalapit pa rin yung ilaw, yung pag-iitan. So masaya na yung mga taga-riyan at kahit pa paano ay napagkalooban sila at ika nga ay napagbigyan ang kanilang mga kahilingan na paliwanagin natin ang kanilang lugar. So in the meantime ay medyo nagkakasarapan na talaga ng kwento dyan. And one more thing, naalala ko itong lugar na ito ni Lloyda kasi kapatid niya, yung best friend ko, si Raul, nung elementary kami. And since wala na nga siya dahil sinamampalad na nagkasakit, sumakit ang tiyan during that time nung elementary pa kami, nawala siya maaga. So rest in peace ang best friend ko, si Raul de la Cruz. So yung kapatid ni Lloyda na yan, si Raul, napapagkwentuhan lang, ay kasama ko noon palagi at kaklase ko nga, siyempre best friend ko yan. Niyayayan niya ako nung umaga, yan maninimot doon ng chiko. Papasok ako, sabi ko, naku, papasok ako Raul, ikaw na lang. Sabi niya, sige, ako mamaya na susunod. Nangako. Nangako siya na susunod din sa school. So, naghiwalay na kami at nagpunta na nga sa chikuhan. Alam mo ba, sumakit ang tiyan yung friend ko ngayon at hindi na nakayanan ng sakit ng tiyan, hindi na sakit ng tiyan. Ewan ko kung naging sakit noon, kataka lang ko nakapangain na ng chiko or pinasok siguro ng lamig, hindi na kaya na natural na matay. Kaya yung aking friend na inaalala ko dyan, taga-chikuhan yan dyan sa may kinarekto na yan. At ang batang yan ay, Diyos ko, siguro kung hindi ako nagkakamali, mga 10 years old kami, 12 years old, magkakaklase, and if I'm not mistaken, mga elementary pa kami noon, siyempre hindi pa kami natutulian siguro noon, mga support pa kami. And napapag-usapan lang naman kaya ganun. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, napakabata pa ng aking friend na yan, na talaga namang kinuha na agad ni Lord. And siguro kanya talaga ang buhay, may kanya-kanya tayong time. At kung may start, may ending din. So, nakita rin natin yan ang friend natin na siyang umuukupa ng tent. Kumbaga siya ang ng catering services. Walang iba ko si Raymart, ang aking friend na si Raymart na
na taga Bulalakaw na talaga namang nagpupursige mabuhay din kahit papaano at sa pamamagitan ng catering services ay yun ang kanyang hanap buhay. So yung mga kabarkada at kabarangay natin dito sa barangay na sa ating komunidad na gustong magpa-cater din na pwede nyo i-try kay Raymart, tulong na natin sapagkat yung tao naman ay walang hanap buhay ngayon at napatigil nga siya sa company work. So, nagkikater na lang siya. So, katulad ni na Allen, ang ating kaibigan nagkikater dito sa ating mga events dito sa gym. So, kung gusto nyo lang naman, at gusto ko lang makatulong sa ating mga kabarangay na may mga small business din at entrepreneur na gusto rin kumita ng pera, di ba? Ay, hindi pala Chikuhan yon yung lugar na yung pinuntahan natin dyan. Tabaan pala yon. Yan pala yung lugar ni na Recto, Tabaan pala ang tawag dyan. So, Tabaan, Chikuhan, Minduruhan. Ang dami kasi sitio dito sa ating lugar, no? And sabi nga ni Cap Art, ay pinakamalaking land area ang Balele. Kaya napakaraming sitio. Although na tayo ang pinakapadalwa sa pinakamalaking populasyon sa buong nasakupan ng Tanawan, 48 Barangay, ay tayo naman ang pinakamalaki at nangungunang land area sa buong nasakupan ng Tanawan. So, yun nga, ma-remind ko lang na itong lugar na ito ay dati nung araw ay dawagan-dawagan or gubat. Pero ngayon, dikit-dikit na ang bahay dito at siyempre, yung mga dayo na napupunta dito sa atin, nawiwili dahil nga siyempre marunong tayong maganda yung lugar natin at magaling makasama mga taga-Balele. So kaya siguro sila nawiwili at tahimik ang kanilang pamumuhay. So dito na sila nagparehistro at dito na rin sila bumoboto kapag may eleksyon. Imagine mga taga-iba't ibang lugar nawiwili dito katulad sa May Subic na pinuntahan natin kamakailan lang, nabigyan natin ng mga wheelchair doon. Yun ay mga dayo rin lang at hindi taga rito. Pero nawili sa Balele at dito na nagparehistro kaya dito na bumoboto. O diba, bongga? And one more thing, kaya namin kayo pinapasyalan para nalalaman, hindi pa man ng ating team kung ano ang pangunahing problema ng mga sitio or kita nyo, yung mga pailaw natin sa daan ay binibigyang tugon ng ating samahan, yung katulad ng mga street lights, yung actually hindi na nga uso ngayon ng solar lights, di ba? Powered by battery na kaya kahit papaano ay nagliliwanag na ang ating mga sitio at magpasalamat tayo sa ating kaibigang sponsor, alam niyo na kung sino, at talaga ng mga napakabuti niya para sa atin lahat at wala siyang hinahangad kung hindi ang tayo ay magliwanag ang buhay sa ating mga kailangang panuntunan sa buhay na hinaharap at mga haharapin pa. At katulad ganito mga nakakaraang mga sakuna at kalamidad sa ating lugar, Mantakin nyo, siya pala ang kauna-unang tumutulong para matugunan ang mga naging problema noon dati ng mga pandemic. So maraming salamat sa ating sponsor at talagang kahit pa paano tayo tinulungan talaga at pantawid pangangailangan sa ating mga pangangailangan nung tayo ay kasagsagan ng pandemic. And one more thing, ay lalo na't ganitong panahon pa na ganitong tumataas ang gasolina and everything, ay meron tayong nakakatulong natin sa ating mga programa ng ating komunidad. Katulad ng pagkakaloob ng mga we call this solar lights, yung mga LED lights na tinatawag, at saka itong mga pathways. Ayan, malaking bagay yan. Walang patid ang paghahatid natin ng tulong at paggawa ng mga pathways. At isang araw nga ay papasadahan natin ng ating report ang mga pathways na ipinagawa nga ng ating dakilang sponsor. At malaking bagay at talagang naitutulong sa atin at sa ating barangay. And most especially, yung ugnayang panlabas ay nagagampanan niya na maayos at nakukuha niya ang hinaing ng bawat kabarangay natin na nangangailangan ng ay tulong. Hindi man natutulungan sa ibang mga financial na pangangailangan or kung natulungan man ay talagang bukal sa loob niya ang makatulong at ay maabot ang kamay nating mga kabarangay. So yan lamang po ang report natin today at sana po ay palagi nyo tatandaan na dumadaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, dumadaan man tayo sa hirap o dumadaan man tayo sa ginhawa,
yan ay ika nga ay pasanin natin at talagang that's life, ika nga normal lang yan sa ating pamumuhay at wala namang problema dahil kaakibat nyo ang team na ito para sa ikagaganda ng ating komunidad. Thank you so much for watching and see you on my next report again. Thank you.